Hello guys! Good morning sa ating lahat. Medyo busy ang inyong auntie pero ayun, sasagot lang tayo ng isang tanong ng ating sisi. So yun, bali dalawa pala yung tanong niya. Gaano daw ba ako katagal nagstay sa agency at meron daw siyang nakakita sa TikTok na yung Ministry of Helpers yata yun na site. So yun guys. Una muna yung sasagutin natin is gaano ba ako katagal. Bali actually guys, medyo matagal ako sa agency. Nung first time ko, dumating ako is March 13, 2019. Tapos kakuha na ako ng employer ko is March 31 na. So bali parang 17 days ako na nasa agency. So grabe no, ang tagal ko no. So bali ganito may story yun guys at saka sisi. So ngayon ko lang talaga to i-explore. Natawag yun? Yun, yung ganun. I-share sa inyo dahil nga natanong tayo ng ating isang sisi. Bali nung March 13, 2019. So yun yung time na dumating ako dito sa madaling araw yun, parang past 12 ganon. Tapos after ko syempre sa Changi Airport, may driver na sumundo sa akin, tapos pinamedical ako, tapos dinala ako ngayon sa agency ko. Tapos nandun ako sa agency ko, pinagpahinga ako ng isang araw. Tapos noon nila ako sa tawag dito sa sitting in program, yung one day yun na seminar ng mga helper para maging aware tayo sa mga rules and regulations dito at saka yung mga rights natin at saka especially sa safety natin dun sa pagtatrabaho. Ngayon, after noon, nung okay na, process din ako ng thumbprint ko para sa working permit. So, hindi ko lang alam kung after 1 day o 2 days yun, nag-process ako ng ganon. Basta, kuanon. Then, nagkataon kasi na yung mga employer ko nung time na yun, nasa holiday sila. Kasi guys, dito kasi is uso kasi yan, madalas nag-a-abroad. Kasi nga, dahil maliit lang ang Singapore. So, pag kami mga holiday sila, hindi na yan usually hindi sila nagsispend ng mga holiday nila dito sa, although yung first employer ko noon is business ang kanila, hindi talaga sila hindi sila yung parang nag-work talaga na may negosyo sila, so hawak nila yung oras nila, pero nasa holiday sila nung time na yon. So ang balik pa nila is alam ko mga last week pa ng March nung time na yon. So, ang nangyari sa akin is, dinala muna ako. After ko matapos yung naghihintay na lang ako ng working permit. Since yung mga employer ko naman is, nasa holiday pa, so walang kukuha sa akin. So, dinala muna ako sa Malaysia ng alam ko is less than 1 week, mga 5 days yata ako sa Malaysia. So, nandun ako, parang nagtitraining lang ako ng mga yung mga gawain bahay, yung ginagawa lang sa gawain bahay, yung mga ganun-ganun. Tapos after nun, binalik ulit ako dito sa Singapore. Tapos nun, ito guys ay hindi ko talaga alam noon na bawal to. Ang tawag dito, pero yun nga, agency ko naman yung pero wag na lang daw sabihin to. Pero since kasi nga si Sisi is tinanong naman ako kung kung gaano ko katagal para malaman nyo rin kung ano nangyari sa akin na doon sa time na nasa agency ako. So yun, may friend yung employer ko noon na nagkataon na nasa Japan kasi may friend siya na mag-asawa, tapos may anak na 2, isang lalaki at saka isang babae. Yung babaeng anak at saka yung helper noon at saka yung mami is nasa Japan pa, nasa bakasyon pa, nasa holiday pa. Pero yung daddy at saka yung anak na lalaki is nandito na sa Singapore. So 1 week sila na magsistay pa yung helper at saka yung mami at saka yung anak na babae sa Japan. So yung mag-ama lang yung naiwan sa bahay. So kailangan kasi nung bata na meron din titingin sa kanya. So, bali, ang ginagawa ko lang dun guys, naglilinis lang ako ng bahay, tapos may tuition yung batang lalaki, ipiprepare ko yung tuition niya, kung ano yung may homework siya, titingnan ko lang din, tapos kung ano yung prepare na pagkain ng amo kong lalaki, bali ano yun, nagpapadeliver lang siya, kung ano yung yun din ang pakainin ko lang, iprepare ko lang yun, afternoon, bahala na ako ganun, basta yun lang yung trabaho ko, tapos papaliguan ko yun yung lalaki, tapos pinaliguan ko, tapos patutbrushin ko, hindi na ako nagtutubrush sa kanya, siya na mismo, tapos noon yun lang, palitan ko siya ng damit, yun lang, kasi sinasabi naman sa akin among lalaki na ito yung damit niyang pambahay, panlakad, ganun.
So 1 week ako dun sa kanila guys, and yun guys is bayad yun. Parang nangyari sa akin nun, pakiramdam ko nung time na yun na hindi ko rin talaga, I'm not aware din talaga na bawal talaga yun, na parang part-time yung nangyari sa akin nun guys. Pero hindi ko hindi ko ginusto or hindi ko pero actually nagkaroon ako ng pera noon. Binayaran ako sa within 1 week ko na work sa kanila, binayaran ako ng $150. And yung 150 na yun is malaki na yun kasi nga hindi mahirap yung work ko dun guys, kasi as in magmamap lang naman ako ng floor. Tapos wala masyado kasi kasuin ko lang yung bata. Pag wala ng yung bata, nakatunganga lang din ako doon. So yun, kaya madali lang yung naging work ko. Tapos nung pagka March 31, kinuha na ako ng amo ko. Nag-start talaga ako sa amo ko is April 1. So yung kontrata ko talaga sa amo ko is nag-start ng April 1. So doon talaga yung kung kailan ako nag-sign, ganun. So yun. So, kahit nagstay ako ng 17 days sa agency ko, ang pag-valid ng contract ko is nag-start siya ng April 1, 2019. So, yun guys. So, kahit nagkaroon ako ng lumampas ako dun sa ng 17 days. So, yun, di yun counted sa ko ng kontrata sa kanila, pag-sign ko ng contract. Kung kailan talaga nila ako kinuha, doon talaga yung start ko ng pag 2 years dito sa Singapore. So, yun, ganun. So, yun, dahil nga natanong mo ako, Sisi, ayun, so nasagot ko na sa'yo. So, yung isang tanong niya, Sisi, isang Sisi ko is, meron daw siya nakita sa TikTok na about dun sa Ministry of Helpers. Actually, sis, kasi yan, kaya dati ko na rin yan, na-encounter ko na rin yan. So, yan kasi yung platform na yan is legit din naman siya. Pero kasi ang kwan yan is more on kasi sa employer yan, na parang, lang kayong dalawa parang sila lang yung magiging platform, or sila lang yung magiging way para makahanap ka ng employer dito sa Singapore, yung ganon. Tapos parang walang babayaran nga si employer na agency fee, yung ganon. Pero, meron din silang tawag sa employer na babayaran sa kanila na sila yung magpa-process ng mga papers mo dito sa Singapore. So, okay, nandun na tayo, mapapadali yon, at saka hindi ka na magbabayad ng agency fee pag nakahanap ka ng employer dito. Kasi sis, ang question doon is, paano naman, kasi syempre may policy tayo sa Pilipinas, di ba? Meron tayong rules bago ka makalabas ng bansa. So, katulad niyan nung training ng TESDA, assessment ng TESDA, tapos yung medical mo, tapos yung tawag dito, yung PIDOS at saka OWA mo, at saka pag-send ng contract mo dito sa Pilipinas, at saka pa ba yung sa plane ticket mo. So, kasi guys, dito kasi, ang advantage lang kasi pag naka-agency ka dito sa Singapore is, may tie-up sila na agency sa Pinas. So, ibig sabihin, yung deductions nila sa atin ng agency dito is, nakakompute na rin yun kung magkano yung porsyento na ibibigay nila doon sa agency sa Pilipinas, para sila yung mag-guide sa atin. Kasi since may employer na tayo at kailangan kasi yan, mabilis tayo guys, na kasi dito sa Singapore is mabilisan. So, kailangan yan na on that day, especially pag newborn ka, kung ano yung sinabi na kailangan ma-hired ka ng employer is dapat ma-cope yun ng agency natin dito sa Singapore para hindi sila masira. So, ibig sabihin, kailangan ma-process mo yung papers mo during the time na napag-usapan. Ngayon, ang tanong kasi dyan sis, dun sa Ministry of Helpers, dapat, hindi ko kasi ako ganun familiarize about dun sa nila, so proseso nila. Paano ba? Ang tanong dun is tanungin mo na lang sila kung paano po ba yung pag-process mo sa Pilipinas. Oo, nandun tayo, ikaw lahat ang gagastos niyan. Pero alam mo ba ang pasikot-sikot kung paano mag-emails para magkaroon ka ng slot sa mga POEA, sa pag-PIDOS mo, pag-OWA mo, tapos yung pag-test the assessment, tapos yung pag-medical mo. Kasi guys, ang sa medical po is meron lang yung credited na mga clinics o mga dito sa Pilipinas na allowed ni Singapore. Hindi po yan na kahit saan ka lang pwedeng magpa-medical, hindi po ganun. Katulad na nangyari sa akin, yung agency ko ng NIR, pagdating ko sa Lucerne na agency sa Parañaque, yun isa ko bawang NIR sa Parañaque yung Lucerne, hindi nila credit yung record ko doon sa NIR, pinamedical pa nila ako ng panibago kasi yun ang accredited na clinics nila
para sa agency na yun. So yun ang pinatatanong ko sis, kasi baka dumating kasi yung time na oo na nakamura ka, pero baka mamaya kasi pagdating ng time is imbis na magamit mo yung mga yun, madoble-doble ka ng gastos kasi hindi mo alam kung paano yung process or walang nag-guide sa'yo, unless na so, ayun, sisi ko, mahirap kasi yung walang mag-guide sa atin, yung sa pag-process ng mga papers natin. Although, kung ikaw marunong rin naman at malakas ang loob mo, magaling ka sa computer, or alam mo kung paano yung step by step ng pag-process. So, ano yun, pwede yun sa'yo. Kung gusto mo makatipid, pwede yun yung gawin mo. At saka, kung hindi naman, is itanong mo yung platform na yun, kung sino ba ang magpa-process or tawag dito, kung may agency ba silang tie-up dito sa Pilipinas. Kasi guys, mahirap talaga maglakad pero ng mga papers pag ikaw lang mag-isa. Unlike pag may agency kasi yan, sila kasi mag-guide talaga sa atin, lalo kung first timer tayo sa bansang yun na pag-a-applyan natin. Medyo ako personally mas gusto ko na lang siguro, kaya nga yung agent ko dati, kahit sabihin mong nagastusan ako sa kanya, malaki yung nalabas kong pera, pero kasi wala nga talaga nag-guide sa akin guys. Wala rin akong pamilya na yung kaibigan ko nandito naman na sa Singapore, ayoko din naman siya na parang i-hassle, na alam kong busy din siya sa pag-work. So yun, at least may taong nag-guide sa akin kung ano ba talagang dapat gawin. Iba pa rin kasi talaga may nakatutok sa'yo. So iba pa rin talaga guys, may agency talaga sa Pinas. Yun ang dahilan kaya tayo may agency sa Pinas, kasi meron talagang purpose yun sila kasi talaga nakakaalam kung ano yung mga process at dapat natin talagang gawin. Ngayon, kung yung platform na yung CC, yung Ministry of Health Services, meron naman sila mga tie-up na agency dito sa Pilipinas. So yun, pwede yun. Tapos kung halimbawa ikaw naman ang gagastos nun kasi dito yun sa Pilipinas, or swerte mo na kung sila yung gagastos or yung magiging employer mo, kasi hindi kasi sila ba agency, parang ano yun sila, parang ano ba tawag doon? Hindi sila agency, yung parang freelance sila, yung parang ganun ang mangyayari sa kanila. So ngayon, kung halimbawa employer mo yung gumastos, swerte mo, try mo lang din i-inquire, wala namang masama kasi mayroon naman yan sila lahat na WhatsApp, at saka legit naman din siya guys dito, pero hindi ko lang alam talaga kung paano yung process nila ng kasi hindi yan sila agency. So hindi ko alam kung si employer ba ang gagastos para sa'yo or ikaw ba ang gagastos ng lahat sa Pilipinas, at paano ba yung process, meron bang tutulong sa'yo yung step by step na mag-guide sa'yo, yung ganun. Consider mo talaga yun, kasi mahirap talagang gumawa ng hakbang na hindi mo alam yung process kung paano talaga. Katulad yan, hindi ko nga rin alam nakarating ako dito sa Singapore, basta sinabi lang ng agency sa akin na may seminar na ako para sa OWA, ganun. So mayroon ng seedling info, tapos sa PIDOS, ganun din. So wala na, may binigay lang sila ng sa akin. So sino ang maglalakad ng ganun? Ikaw ba? Kung ikaw, alam mo ba kung paano? Or kung sila naman dito, yung Ministry of Health naman ang tutulong sa'yo, so paano ba? Paano nila yun, ibatas ng Pilipinas yun? Kumbaga meron ba silang kakilala na mga empleyado sa Pilipinas na pwede makatulong sa'yo, like agency nga? Kung meron silang i-refer na agency sa'yo, sinong magbabayad? Ikaw ba? Or yung employer mo? So yun, yung mga ganung CC is consider mo rin yun. Tapos i-compute mo magkano yung bang magagastos mo in case na ikaw lahat ang mag-process sa Pilipinas, or kung sagot ba ng employer. Kung sagot ng employer, swerte mo na, i-go mo na yan, i-grab mo na. Pero kung ikaw pa rin lahat, i-compute mo yung by agency ka or ikaw mismo ang gagastos. Kung konti lang naman ang difference na magagastos mo, huwag ka na masyado mag-effort talaga na ikaw na lang sisi, kasi baka mamaya mamali-mali ka ng pabalik-balik. Alam mo naman, pera lagi, yung pamasahe nga lang, yung pag online mo na yan, may gastos din yan Tapos tapos baka mamaya mas-scam ka pa or something dun sa pagbayad mo ng POE, lagi akong POE, yung mga sa OWA, kasi may mga babayaran yan sa TESDA. So yun yung mga may mga risk din kasi siya sisi, kaya hindi siya ganun talagang sikat dito sa amin yung ganyan, pero legit siya sis.